sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Magandang hating gabi, Joko Loco. Itago mo na lang ako sa pangalang Gab. Simula nang mapakinggan ko na meron ng mga istoryang horror ang MOR, ay naisip ko na ibahagi rin sa mga kamorkada ang aking kwentong kababalaghan. Isa akong utility worker sa isang factory sa Laguna. At nangyari ang ibabahagi kong kwento 10 taon na ang nakalipas. Joko, bukod sa trabaho ko, ay nagsa-sideline din ako tuwing weekend ng pamamasada ng tricycle na ginagamit ko ding service sa aking trabaho. Sisimulan ko ang aking kwento nung inabot ako ng gabi pauwi galing trabaho. Mag-aalas 10 na ng gabi at malakas ang buhos ng ulan na halos hindi ko na makita ang dinadaanan. At para hindi madisgrasya, ay napilitan akong itabi muna ang tricycle sa isang maliit na tindahan na sa tingin ko ay matagal na itong abandonado dahil sa sira-sira na ito. Sumilong ako at hinintay ko na tumila o kahit man lang humina ang napakalakas na ulan. Nung mga oras na yon ay paisa-isa na lang na sasakyan ang nakikita ko sa daan. Maya-maya pa ay may biglang sumilong din na isang babae. Estudyante ata ito dahil naka-uniforme pa siya. Napansin ko na ginaw na ito at namumutla ang itsura dahil basang-basa na ito ng ulan. Gusto ko sanang tanungin kung okay lang ba ito. Subalit naunahan ako ng hiya. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay tumila na rin ang ulan. Dito ay naglakas loob ako na magsalita. Buti na lang tumila na yung ulan. Parang may bagyo yung lakas eh. Buong akala ko, Joko, ay sasagot ito. Subalit tahimik lang ito at hindi man lang umimik. Kung kaya diretso ko na lamang itong tinanong. Miss, saan ka ba uwi? Baka mahirapan ka na sa pagsakay. Kung hindi mo sana mamasamain isasabay na kita saan ka ba nakatira? Napansin niya ata na may halong pag-aalala ang tanong ko. Kung kaya sumagot ito. Sa kabilang bayan lang po, kuya. Malapit lang sa tulay. Sagot niya sa akin. Joko, napansin ko na hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Inisip ko na baka nahihiya lamang ito o natatakot. Kung kaya gano'n na lamang ang reaksyon niya. Tara, sakay ka na miss. Baka bumuhos ulit yung malakas na ulan eh. Agad naman itong sumakay sa tricycle at nakatingin lamang sa unahan niya. Siguro dahil iniisip nito na baka may masama akong balak sa kanya. Miss, huwag ka na maglala sa bayad Libre lang to kasi pauwi na rin naman ako galing trabaho. Nag-aalala lang ako kasi basang-basa ka na sa ulan eh. Tsaka bihira na rin yung dumadaang tricycle pag ganitong oras. Salamat po, kuya.
Ako, wala yun. Fast forward, mga ilang minuto pa ang nakalipas, ay nasa kabilang bayan na kami at nagpababa na ito sa isang tulay kung saan malapit lamang ang bahay nila. Pagbaba ng tricycle ay hindi man lang ito tumingin sa akin at naglakad diretso sa bahay nila. Inisip ko na baka ginaw na ito kung kaya ganun na lamang ito kung magmadali. Nang malapit na ito sa bahay nila, ay kita ko ang pagbukas ng pintuan ng bahay. Sabay namang lumabas ang isang matandang lalaki, Joko. At nakatingin lamang ito sa akin. Tumango na lamang ako sa matanda at umalis na ako. Kita ko sa mukha ng matanda ang labis na pagtataka nito. Pinaandar ko na ang tricycle at tinahak na ang daan pauwi ng bahay. At ilang minuto lang ang nakalipas ay nakarating na ako. Pababa na ako ng tricycle nang mapansin ko ang isang maliit na bag sa inupuan ng babae kanina. Kinuha ko agad at binuksan ito. Sa loob ay may maliit na pitaka. Nakita ko ang ID ng babae, kaya sigurado akong sa kanya ito. At dahil pagod na rin, ay sinabi ko sa sarili ko na bukas ko na lamang ito idadaan sa bahay nila. Total alam ko naman kung saan ito. Kinaumagahan, bago pumasok ng trabaho, ay dumaan muna ako, Joko, sa bahay ng babae. Pagdating ko, ay agad akong kumatok sa pintuan. Lumabas ang isang matandang lalaki na alam kong siya yung tinanguan ko pag alis ko kagabi. Iho, may kailangan ka ba? Sino ba ang hinahanap mo? Wala po. Ihahatid ko lang po yung bag ng anak nyo or apo nyo. Hindi ko po sigurado eh. Hinatid ko po kagabi. Kita ko ang reaksyon ng kanyang muka at bakas ang labis na pagtataka, Joko. Sabay sabi nito na, Kung nagbibiro ka, Iho, ay hindi magandang biro ang ginagawa mo. Po? Bakit po? Hindi po ako nagbibiro. Naiwanan niya po yung bag niya kagabi nung hinatid ko siya dito. kinuha niya ang bag sa akin at sabay tumulo ang mga luha nito. Niyakap niya ng mahigpit ang bag at sinabi na, Ito nga. Ito ang bag ng apo ko. 5 taon na itong nawawala. Matapos siyang gahasain at patayin ng mga walang pusong gumawa ng krimen. Sinabi niya sa akin na kagabi raw habang umuulan ay lumabas siya ng pintuan dahil sa isang tricycle na tumigil sa tapat ng bahay. Nagtaka siya dahil tinanguan lamang daw siya ng tricycle driver saka umalis ito. Kung kaya bigla daw siyang nagtaka. Nang marinig ko ang sinabi ng matandang lalaki, Joko, ay para ba akong binuhusan ng yelo na halos hindi na ako makagalaw dahil yung babaeng sinakay ko sa tricycle nung gabing umuulan ay patay na pala. 5 taon na
ang nakakaraan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan.